Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Narito na ang episode 112. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Seren, na abalang ng aasar at nakikipagbiruan sa isa sa mga crew ng broadcast sa isang sangandaan ng pasilyo. Habang hindi siya gaanong nakatuon sa kanyang dinaraanan, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang tao ng medyo malakas. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, napaupo siya sa sahig. Samantala, ang taong nakabangga sa kanya ay nagpatuloy lamang sa pagtakbo habang mabilis na humihingi ng paumanhin bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Sa kabilang banda, sa himpilan ni Jiwon, patuloy na pinag-uusapan ng grupo ang nangyari sa pagitan nina Peter at Andreas. Inamin ni Simon na nakaramdam siya ng matinding kaba nang makita si Peter na tinutukan ng shotgun ng tauhan ni Andreas. Gayunpaman, may isang bagay na lalong nagpaisip kay Kajo. Ayon sa kanya, kainahinala na kahit alam ni Andreas na si Peter ang kanyang kaharap, isa lamang na tauhan ang isinama nito bilang suporta. Sumang-ayon naman si Simon sa obserbasyong iyon. Sa kanyang pananaw, malaki ang posibilidad na may iba pang plano si Andreas na hindi pa nila nakikita. Samantala, nagtaka si Jiwon kung bakit hindi direktang tinapos ni Peter si Andreas at sa halip ay ang tauhan lamang nito ang kanyang pinuntirya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Peter na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataong iyon. Ayon sa kanya, sinubukan niyang umatake ng direkta kay Andreas. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala ni isang pag-atake ang tunay na nakalapit o tumama sa target. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi pa rin masasamang resulta ang kanilang nakuha sa operasyon sa ngayon. Nang marinig iyon, agad na tinanong ni Jiwon kung natuklasan na ba ni Peter ang sikreto sa likod ng kakayahang hypnosis ni Andreas. Sa halip na direktang sumagot, ibinalik ni Peter ang tanong at hiniling kay Jiwon na banggitin ang 5 pandama ng tao. Kaagad namang sinabi ni Jiwon na kabilang dito ang paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa, at pakiramdam o paghipo. Mula roon, nagsimulang ailahad ni Peter ang kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niyang sa karamihan ng mga kaso, ang hypnosis ay umaasa sa isa o higit pang pandama upang gumana. Una niyang tinalakay ang pang-amoy. Ayon sa kanya, kung amoy ang ginamit bilang medium, malamang na maaapektuhan ang lahat ng nasa iisang silid. Pagkatapos ay isinama niya sa pagsusuri ang panlasa. Posibleng naging biktima si Tadeo sa pamamagitan nito, lalo na't nakikisalamuha ito sa maraming lugar at pagkain. Ngunit matapos pag-isipan iyon, naniniwala siyang maliit ang posibilidad na iyon ang sagot. Sa kanyang pananaw, hindi basta-bastang magsasagawa ng ganoong panganib si Andrea sa loob ng isang istasyon ng telebisyon. Sunod naman niyang sinuri ang posibilidad ng paningin. Ayon kay Peter, may sapat na kakayahan si Tadeo upang makalaya mula sa karaniwang uri ng hypnosis na nakabatay lamang sa visual na mga trick. Gayunpaman, dahil muli itong naapektuhan, tila may ibang mekanismong gumagana sa likod nito. Doon na nagsimulang magbigay ng sariling obserbasyon si Jiwon. Ayon sa kanya, kung hindi paningin, pang-amoy, o panlasa ang ginagamit, ang natitira na lamang ay pandinig at pakiramdam. Kinumpirma ni Peter na iyon din ang kanyang kasalukuyang conclusion. Ipinaliwanag niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit pinatay niya ang mga ilaw noong kaharap niya si Andreas. Kung pandinig ang pangunahing ginagamit ng kalaban, dapat ay nagawa pa rin itong magpatuloy sa hypnosis kahit nasa kadiliman ang paligid. Ngunit kung hindi pa rin iyon sapat upang ipaliwanag ang lahat, ang natitirang posibilidad ay ang pandama sa paghipo o pakiramdam. Biglang may naalala si Jiwon matapos marinig ang paliwanag na iyon. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng maikling sandali ng direktang sumalakay si Tadeo kay Andreas. Dahil dito, napaisip siya na maaaring sa mismong sandaling iyon ay nagamit ni Andreas ang pakiramdam o pisikal na contact bilang paraan upang maisegowa ang kanyang kakayahan. Agad siyang natuwa sa posibilidad na iyon at inakalang malapit na nilang mabunyag ang buong sikreto sa likod ng hypnosis. Sa kanyang pananaw, kapag natukoy nila ang mekanismo nito, mas magiging madali na ang pagharap kay Andreas. Ngunit mabilis na pinahupa ni Peter ang kanyang pananabik. Ayon kay Peter, masyado pang maaga upang maglabas ng ganitong conclusion. Naniniwala siyang may mas malalim pang bahagi ng kakayahan ni Andreas na hindi pa nila nauunawaan. Hindi ito maihahambing sa ordinaryong hypnosis na nakita nila noon.
Sa katunayan, ang higit na ikinababahala niya ay ang malinaw na pagbabago sa kilos at pag-uugali ni Tadeo. Mula sa kanyang obserbasyon, hindi lamang simpleng pagkontrol ang naganap. Tila may mas malalim na impluwensyang nakaapekto sa mismong paraan ng pag-iisip nito. Habang pinag-iisipan ang lahat ng posibilidad, muling naalala ni Peter ang mga salitang minsang sinabi ni Tadeo tungkol sa kahalagahan ng pagtupad sa kani-kanilang tungkulin. Dahil dito, napagtanto niyang napakarami pang posibleng pinagtatagwan ni Andreas, at malinaw na may mahalagang pahiwatig na iniwan si Tadeo para sa kanya. Sa kanyang pananaw, responsibilidad niyang tapusin ang problemang ito anuman ang mangyari. Para kay Peter, hindi na lamang ito simpleng misyon, kundi isang bagay na kailangan niyang resolbahin hanggang sa dulo. Samantala, lumipat ang tagpo sa waiting room ni Andreas. Doon, isang janitor ang abalang ginagawa ang kanyang trabaho habang tahimik na pinagmamasdan ni Andreas ang paligid. Hindi nagtagal, tinanong niya si Tadeo kung bakit tila maayos pa rin ang kalagayan nito kahit katatapos lamang nitong makipaglaban kay Nathaniel. Sa kalmadong paraan, ipinahiwatig ni Tadeo na wala namang problema ang nangyari. Sa katunayan, sinabi niyang kaya niyang patayin ang sinuman basta't iyon ang ipag-uutos ni Andreas. Nang marinig iyon, inisip ni Andreas na patuloy pa ring umaayon sa kanyang plano ang lahat ng pangyayari. Mukhang kumbinsido siyang unti-unti nang nahuhulog sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang nais sabihin, bigla siyang natahimik. Wala siyang sinabi. Marahan niyang ibinalik ang bulaklak na hawak niya bago dahan-daang lumapit kay Tadeo. Pagkatapos nito, mariin niyang tinitigan si Tadeo sa mga mata. Bahagyang nalito si Tadeo sa kakaibang kilos na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nagsimulang magulo ang kanyang kamalayan. Bigla siyang tila nabalik sa alaala ng panahong niyaya niya si Peter na kumain ng tanghulo. Subalit sa loob ng alaalang iyon, napalitan si Peter ni Andreas. Sa magulong tanawing nasa kanyang isip, pakiramdam niya ay nagbago na ang buong mundo. Maging ang langit ay tila natatakpan ng isang madilim na wakas. Sa gitna ng ilusyon, ipinahiwatig ni Andreas na iba ang kalagayan ni Tadeo kumpara sa iba. Ayon sa kanya, may mahalagang bahagi na sangkot sa prosesong iyon, at sa pinakasimpleng paliwanag, humigit kumulang 21 oras na lamang ang natitirang oras ni Tadeo. Kasabay nito, iniutos niyang tandaan ng mabuti ang kanyang mga salita. Kapag dumating ang itinakdang oras, kailangan daw ni Tadeo na patayin ang taong pinakamahalaga sa kanya. Mula sa perspektibo ng kwento, malinaw na ipinapakita ng eksenang ito kung gaano kalalim ang impluwensya ni Andreas. Hindi lamang pisikal na kontrol ang kanyang ginagamit, kundi maging ang isip at emosyon ng kanyang mga target ay unti-unti niyang binabago. Samantala, patuloy namang hinahanap ni Peter ang kinaroroonan ni Tadeo. Sa kabilang linya, nag-alok sina Simon at Joe na tumulong sa paghahanap. Gayunpaman, agad silang pinigilan ni Peter. Ipinaliwanag niyang maaaring magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon anumang oras. Dahil dito, mas mabuting manatili muna sila sa base bilang karagdagang puwersa kung sakaling kailanganin. Para kay Peter, mas mahalaga sa ngayon na matuklasan kung ano talaga ang itinatago ni Andreas. Kaya naman hiniling niyang magsagawa ng mas malalim na investigasyon ang kanilang panig sa pamamagitan ng JCTV. Ngunit matapos lamang niyang sabihin iyon, bigla siyang huminto sa paglalakad. Sa isang madilim at tahimik na pasilyo, nanatili siyang nakatayo habang tila may kakaiba siyang nararamdaman. Nagtaka si Simon at agad na nagtanong kung may nangyari. Subalit bago pa man makapagbigay ng malinaw na sagot si Peter, naramdaman na niya ang panganib. Isang bala ang biglang sumugod patungo sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang reflexes, nagawa niyang umiwas sa mismong sandali ng pag-atake. Gayunpaman, kahit nakaiwas siya sa direktang tama, nagkaroon pa rin siya ng bahagyang sugat. Mula sa pinanggalingan ng putok, narinig niya ang reklamo ng salarin na para bang hindi makatarungan ang nagawa ni Peter. Sa pananaw nito, imposibleng may taong kayang umiwas sa bala ng sniper sa ganoong sitwasyon. Sa kabilang banda, napansin ni Peter na pamilyar ang husay ng taong iyon sa paggamit ng sniper rifle. Dahil sa natatanging antas ng kakayahan nito, nagsimula siyang maghinala na maaaring nagkaharap na sila noon. Agad namang tumugon ang misteryosong tao at tinanong kung ang tinutukoy ba ni Peter ay ang nangyari sa templo o ang kamakailang insidente sa koridor.
Doon tuluyang nabunyag ang pagkakakilanlan ng salarin. Ang taong nasa likod ng pag-ataking iyon ay si Dorothy, na mas kilala rin bilang Matthew, isang eksperto sa mga baril at kilalang gumagamit ng tinatawag na magic bullets. Sa mapanuksong tono, inanyayahan niya si Peter na simulan na ang kanilang laro. Sa pagtatapos ng bahaging ito, lalong tumitindi ang tensyon ng kwento. Habang unti-unting nabubunyag ang plano ni Andreas laban kay Tadeo, isang panibagong banta naman ang hamarang sa landas ni Peter. Dahil dito, nagiging mas malinaw na ang bawat galaw ng kanilang mga kalaban ay bahagi ng isang mas malawak at mas mapanganib na plano.